kung hindi ako sumugod kay Connie, siguradong hindi nila hahantingin si Randy. Wala kang kasalanan. Isa pa, kung meron mang gustong patunayan itong mga pangyayaring ito, yun ay yung talagang guilty si Connie. Ikaw ba nag-utos nun? Not me, Ruth. Bakit ba parang concerned ka dyan kay Randy? Ayaw mo ba nun? Wala nang pipiyok at magdidiin sa akin. Umalis ka na ba sa mga Dio Campo? Paano ka na ngayon? Anong plano mo? Hindi ko alam. Basta ang gusto ko, mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng anak ko. Kaya ako naglalasing kasi ayaw niya akong tigilan, ma. Kahit saan ako pumunta, sinusundan niya ako. Ayoko na, mama. Bakit ka naman mumultuhin ni Ed? I am responsible for his death. Abogada tayo, di ba? Tayo dapat nakikipaglaban para sa hustisya. Ihahabla mo kami ng kapatid mo. Ipakukulong mo kami. Kaya mo bang gawin yan? Sana nga sa huli, manaig pa rin ang katotohanan. Sana makulong si Sir Manuel at si Connie. Balik na rin natin ang sitwasyon ng kapatid mo. Ganito rin ang gagawin ko para sa'yo. Tinatigilan ka. Miguel, huwag ka sana magmarunong o magmagaling sa akin. Hindi sa lahat ng oras, tama lang o mali ang pinagpipilian. Sir, ready na po si Daddy para sa procedure. Kinakabahan ka? Huwag kang mag-alala. Dito lang ako. Dadamayan kita. Kaya ng pagdamay na ginawa mo sa akin dati. Thank you, Ana. Salamat. Sana maalala mo kung gaano ka kalaga sa akin. Tigilan mo ako. Huwag kang magsalita ng ganyan. Nagiging safe at successful ang operation mo. Okay? Sana. Hello, guys. Terrence, Hi, Doc. ready na tayo? Oo. Mamaya-maya, painumin kita ng pampatulog at pampakalma. Pagkatapos, meron ding anesthesia para sa operasyon. Okay? Okay. Okay. Kaya mo yan. Okay. I'll see you later. Thank you, Doc. Yep. Ako ang makikita mo bago ka makatulog. Ako rin ang makikita mo pagkising. Okay, we will be praying for you, ha? Andito lang kami. I love you, Dad. Yes, everything will be fine. Okay? Oh, ingatan niyo ang asawa ko, ha? Sana nga maging successful ang operasyon ng Daddy mo. Para masimulan na namin ang kaso laban sa inyo. Terrence, are you okay? Kausapin ko muna dad ko, ha? Okay. Sige. Dad? Dad? Diretso na. Kaya natin to. Thank you. Tsaka yun ako pasalamatan pagkatapos ng operation mo. Ha?
See you later, then. I'll see you later. I love you, son. I love you. It's time. Please, talk instrument. Bakit ka naman mumultuhin ni Ed? I am responsible for his death. Ihahabla mo kami ng kapatid mo. Ipakukulong mo kami. Kaya mo bang gawin yan? Sana nga maging successful ang operasyon ng daddy mo para masimulan na namin ang kaso laban sa inyo. Teka lang, maupo ka. Huwag mo sabihin, pupuntahan mo ba yung babae niya? Kuya, please naman. May naglapitan si Ana. Baka multuhin na naman ako ni Ed. Saka pa, hindi ka na mumultuhin. Patay na siya. Ano ka ba naman? Hindi ka na niya pwedeng saktan. Patay na si Ed. Tsaka isa pa, hindi naman papayag ang kapatid mo na may sumakit sa'yo. Tama ba ako, Miguel? Uy, Munding! Munding! Ano ka ba? Hindi mo kailangan gawin yan. Bisita ka dito. Eh, hindi naman ako makakapayag na libre ang tira ko dito sa inyo. Yan man lamang makabawi naman ako. Alam mo, Munding, wag mo nang isipin yun. Tapos na yun eh. Ang mahalaga ngayon, kapit kamay tayo sa paghanap ng hustisya sa pagkamatay ni Ed. Hindi ko nga alam kung anong gagawin ko eh. Napakahirap makabangga ng mga De Ocampo. May paraan din, Munding. Huwag tayong sumuko. Pagbabayaran nilang ginawa nila kay Ed. Sana nga. Tutulong din si Ed. Ed? Hindi ko pala nasabi sa'yo, nakausap ko siya sa tulong ni Badong. Sabi niya, ang mga De Ocampo daw ang umatay sa kanya. Ha? Nakakausap din niya dati si Ana. Pero ang sabi ni Badong sa akin, sumama na raw si Ed sa liwanag. Nagpaalam na raw siya. Nakausap ko lang siya ng isang araw eh. Bakit hindi na siya nagpaparamdam kay Ana? At kung talagang nandyan pa nga si Ed, bakit sabi ni Badong wala na raw siya? Baka naman iniiwasan lang niya si Ana. Ed, nakikiusap ako sa'yo. Please lang. Tama na. Tigilan mo na si Ana. Tigilan mo ng anak ko. Ayaw na lang niya sigurong guluhin. Gusto na lang niyang bantayan. Alam mo, Munding, hanga talaga ako sa laki ng pagmamahal ni Ed para sa anak ko. Pero, ang pinag-aalala ko lang, kapag nalaman kasi ni Ana na nandyan pa si Ed, baka bumalik lang sa dati ang lahat. Kaya pwede ba, Munding, pakiusap lang. Huwag muna nating ipaalam to kay Ana, ha? Sige. Well, patuloy na maayos ang lagay ng pasyente. From the last MRI, unti-unting nawawala yung inflammation sa brain niya. Talagang lumalaban siya. Kaya nga, very optimistic kami na malalagpasan niya ito. Magandang balita yan, Dok. Oo nga po. At, Manong,
konting dasal lang pa po. Para masigurado po natin ang kanyang sitwasyon po. Kondisyon. Salamat, Dok. Sige po, salamat din po. Congratulations, Arnold. Meron ka pang pag-asang magising. Salamat, Mang Badong. Hindi na ako makapagantay eh. Arnold, tulungan mo si Ana. Kung hindi, mumultuin kita. Alam mo, Ed, kahit hindi mo sabihin sa kanya yan talaga gagawin ko. Makabawi mo na ako sa mga kasalanan ko sa kanya. Pero ikaw, gusto kong bigyan ng hustisya ang pagkamatay mo. Salamat. Tsaka mo na ako pasalamatan. Kapag naipakulong ko ng mga Del Campo, pagbabayaran mo sila. Pero kailangan, makahanap muna tayo ng ebidensya na magamit mo laban sa kanya. Tama ka. Malinisin ang mong trabaho. Sigurado ako pag nagising ako, marami silang ikakaso laban sa akin. Kaya dapat makahanap tayo ebidensya na laban sa kanila. Arnold, ikaw yung abogado. Saan tayo unang maghahanap? Where did you get the feed? 100. There. 200, 200. There. 300.